Breaking news mga kababayan. Nako po, Tito Soto, ngarag ngayon, nanginginig na. Tila may sibakan na nangyayari sa Senado. Tila papatalsikin itong si Tito Soto at papalitan ni Cayetano. Grabe mga kababayan ko. Nagkakaroon ng mainit na bugbugan na usapin dito. Kaya ano kaya ang sasabihin ni Marcoleta? Ano kaya ang sasabihin ni Cayetano? Mga kababayan ko, papalitan na daw ito eh. Papalitan na si Tito Soto. Totoo kaya? Kaya pala, itong si Pinky nataranta na. Kaya ngayon mga kababayan, panoorin po natin. Kasi po, yung nakaraang vlog natin dito, si Pampilo Lacson, pinitisyon po. Pinitisyon na tanggalin dito sa BRC bilang chairman ng pag-iimbestiga ng Blue Ribbon Committee. Kasi nga po, pag si Lacson at si Tito Soto, wala pong nangyayari na resulta. Puro talbog-talbog ang nangyayari pagka merong prinisintang ebidensya na nagkokonekta at nagdudugtong dito sa mga mastermind, tila isang tali na itong si Tito Soto at Ping Lacson, ginugunting yung tali para hindi matuntun itong mastermind. Kaya ngayon mga kababayan, bali-balita na itong si Tito Soto sisibakin. Pinagkakaisahan po ng Senado ngayon. Yan po yung bali-balita. Kaya si Marcoleta nakaredy. Si Cayetano nakaredy. Alaka, mga kababayan ko, may mga kumakalat pa na balita na nag-aal sa balutan na itong dalawa. Tila nilinis na ang kanilang table para palitan na. Nako, kawawa yung dalawa. Kasi nga, wala nga pong makukuhang maganda sa dalawa. Tila ginawa nilang bulagaan ang Senado. Ginawa nilang katawa-tawa ang Blue Ribbon Committee. Ginawa nilang bobo ang mga Pilipino. Bakit? Kasi naman mga kababayan, hanggang ngayon, nagkahetot-hetot ang pag-iimbestiga ng Blue Ribbon Committee. Panoorin po natin mga kababayan. Bago ko ipakita itong video na ito na pasabog ni Lacson, ito, Senator Lacson, may pasabog, may ibubulgar. Ano ay ibubulgar niya mga kababayan? Nako, tila naghahanda na masisibak. Totoo kaya ito? Panoorin po natin. Panoorin po natin mga kababayan, ano ang sinasabi ni Ping Lacson? Solido pa ba ang kanilang majority block? Or watak-watak na, wasak-wasak na ang grupo ng Bulagaan? Ito po ang kanyang pasabog mga kababayan ko. Tiniyak ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na walang nakikitang banta sa kasalukuyang liderato ni Senate President Vicente Tito Soto III sa kabila ng mga usap-usapan tungkol sa posibleng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ipinaliwanag ni Senator Lacson na normal na ang pagkakaroon ng mga pagtatangka para sa palit liderato sa Senado. Kita nyo mga kababayan, may umuusok, may parang utot mga kababayan na sumisingaw na itong parating na impeachment trial ni Inday Sara ay may nangyayaring ito, talagang laging may nag-a-attempt. Ayan, tignan nyo, may nag-a-attempt na palitan at sibakin kami, parang ganun yan o. Talagang laging may nag-a-attempt ng leadership change. Hindi naman nawawala yan at kaya pala natataranta na sila. Mga kababayan, kasi nga may petition talaga
na itong dalawang ito masibak na. Kasi nga po, walang nangyayari na resulta. Gaya ngayon, mga kababayan ko, bali-balita na si Saldico na aresto doon sa Europe, sa Europa. Ang unang nagbalita, si Meme M. Mga kababayan ko, sinabi na naaresto na ito ang numero 1 pugante sa Pilipinas. Naka mga kababayan, nakakaduda ang balitang ito. Tila hindi totoo. Naku, mga kababayan, tila hindi totoo. Bakit? Yung Czech Ministry of Justice, mga kababayan, nagsalita. Wala silang alam na may ganitong taong naaresto sa kanilang bansa na nagngangalang Saldico. Ni pulis, walang masabi, walang picture na resibo na may pakita kahit press release lang. Yun, ang press release ng Malacanang nahuli. Press release ni John Vic Rimulya nahuli daw. Pero walang resibo. Puro laway-laway. Kaya ngayon mga kababayan, lalo na yung pasabog ni Harry Roque, na itong sinasabi ni John Vic Rimulya at ni BBM na nahuli ay isang pangbubudol lang, tila taktika o isang modus pangbubudol para paniwalain ng taong bayan na kumikilos sila na hulihin si Saldico. Pero ang totoo, walang ganon nga ni, walang ganong balita. Fake news. Lalo na nagpost si Buljakera, si Maharlika, na nagkakape sila ni Saldico. Pina-fact check ko mga kababayan sa ChatGPT. 100% na legit yung picture, pati mga tao sa likod. Yung texture ng picture ay legit. Hindi mo masasabi na AI ito. Totoong-totoo na picture nila. Mamay, papakita natin mga kababayan. Tuloy pa natin. Dahil laging may nagtatangkang gumalaw, lalo na tuwing sumasapit ang session break. Ayon sa senador, ang mga ganitong uri ng gapangan o pagpaplano ay karaniwang nangyayari kapag walang pasok ang Kongreso. Ngunit nananatiling solido ang kanilang hanay sa majority block at maayos aniya ang pamamalakad ni SP Soto. Ayan mga kababayan, sinasabi na sa tuwing magbe-break ang session ng Senado ay mga pagtatangka. May mga attempt na palitan ng liderato. Sabi naman ni Pinky Lacson na BRC ngayon na tumatayong chairman ng Blue Ribbon Committee na solido daw ang kanilang hanay. Ang hanay ng majority block. Pero masasabi mo bang solido ito? Kung yung pirmahan ay aapat lang kayo? Sabi nga ni Ping Lacson sinasabihan yung minority na para bang sinusulsulan yung majority na ilang miyembro nito na wag pirmahan yung ginawa niyang partial report na resulta ng kanyang pag-iimbestiga. Mamay papakita natin ito ang sabi mga kababayan. Ayan May sinasabi dito minority block allegedly urges some senators to not sign flood control partial report. Ito po sinasabi ni Pang Lacson. Ayan, nakita lang sa balita na nag-pop up sa atin. So dito mga kababayan, questionably, yung mga pinasabog ni Lacson na 67 na contractor na congressman, wala kahit isa daon. Ang daming mga resibo na pinakita. Kaya itong si Ping Lacson ay nakakaduda ang kanyang kredibilidad. Yung kanyang credibility bilang chairman ng liderato ng BRC, walang nangyayari. Kaya natatawag ito na the protector ng mga buhaya. Kaya binibira ito ni Marcoleta. Sabi ni Marcoleta sa Japan, Ping,
Interesado ka pa ba na mag-imbestiga sa Blue Ribbon Committee ng Flood Control? Tila natutulog ka na sa pansitan. Kaya ngayon mga kababayan, kumalat po ang petisyon na si Ping Lacson ay palitan na at muling ibalik kay Marcoleta para panatag ang taong bayan. Kasi pag kay Lacson mga kababayan, nagkahetot-hetot na ang investigasyon. Yan ang sinasabi ng tao. Pag si Lacson wala maleta lang ang tinanggap pero ang taong bayan nga. Nako po. Ngunit bilang paghahanda sa posibleng pag-transmit ng impeachment case mula sa Kamara patungong Senado, ibinahagi ni Senator Lacson na nagsimula na silang sumailalim sa isang crash course o briefing tungkol sa mga legal na usapin. Partikular nilang pinag-aaralan ni Senator Soto ang Rules of Court at ang Revised Rules on Criminal Procedure dahil sa mga supplementary applications nito sa gagawing paglilitis. Kita nyo mga kababayan, mas pinaghahandaan ng dalawang magkumpare na ito. Nire-ready nila ang Senado para sakaling umusad na at ilagay na yung impeachment sa kanilang kamay. Naka-ready na ang floor. Pero sa flood control, hindi sila interesado, mga kababayan ko. Mas ganado silang pakinggan. Tila isang musika na pag naririnig nila ay napapaindak sila. Mga kababayan, parang kundiman sa kanilang pandinig na pag-impeachment, wow, ang ganda! Ganon sila mga kababayan. Pero pagka investigasyon sa flood control, nye. Nga wag yan. Wag dyan, may kiliti ako dyan. Tignan nyo ang estratehiya ng dalawang ito. Baka makarma kayo, Tito Soto, Ping Lacson. Yan ang sinasabi ng taong bayan. Bakit tuwing impeachment, napapaindak kayo? Napapasayaw kayo? Diba? Napapasayaw kayo, tila ganado. Pero pagka flood control, umiiyak kayo. Hinaharang nyo ang 18 Marines. Naku po mga kababayan. Kaya nabibira kayo ni Marcoleta, ang senador ng bayan na mala Miriam Defensor Santiago. Dagdag pa ng senador, aktibo rin siyang kumukonsulta sa mga retiradong mahistrado at mga legal expert upang matiyak na magiging maayos ang kanilang pagganap bilang mga hukom sa naturang trial. O isipin nyo mga kababayan, sinisipagan nila na magpakonsulta sa mga legal expert, sa mga legal luminary nakakaalam ng batas. Pero hindi nila ginagalang ang Korte Suprema. Sinabi na nga ng Korte Suprema ng impeachment ni Sara ay basura na. Aba si Ping Lacson at Tito Soto galing-galingan pa. Tila feeling nila mas mataas sila sa Korte Suprema. Ang Korte Suprema, Pinky, Tito Soto, the final arbiter of the land. Kung ano ang pasya ng Korte Suprema, yun ang dapat sundin. Labag man sa iyong kalooban. Pero kailangan mong tupdin. Dahil ito ay magiging batas ng kalupaan ng Pilipinas. Ganyan ang Korte Suprema. Sinabi ng unconstitution itong pagkaso ng impeachment kay Sara, pero kayo galing-galingan kayo? Mga Judas Hestas, yan ang sinasabi ng komento. Pero pag flood control lang pag-uusapan, hindi kayo interesado? Kasi nga itong si Tito Soto, nakatanggap allegedly ng 5 maletang malalaki. Kaya itong tropa niyang si Ping, todo takip sa kanyang tropa. Baka na bahagian ka naman ng isang maleta, Ping. Yan ang sinasabi ng maraming tao.
na tila ikaw ay isang Lion King, na tila protektor ng mga buwayatista, na tuwang-tuwa naman ang mga tansong loyalistang tanga. Yan ang sinasabi ng mga DDS, ng mga kababayan natin na naniniwala ng katwiran ng batas at Korte Suprema. Ibasura ang impeachment. Tignan nyo yung tinanim nila si Madriaga, una pa lang sablay na. Mga ebidensya kinatay lang ni Marcoleta. Kaduda-duda ang kanyang mga sinasabi. Lumilipad ang isip, may paiyak-iyak pa. Sasabihin niya, may mall sa Lubao, Pampanga, puro palayan at kangkungan pala doon. Nagsalita yung isang broadcaster na tubong Lubao, Pampanga na wala kang makikita na isang mall sa Pampanga. Sabihin ba na doon ako nag-withdraw ng 84 million sa Lubao, Pampanga sa isang mall, pero wala pala, naka-naka, wala pala. Tapos sasabihin niya, mga kababayan, in-issue sa akin ni Pangulong Duterte yung 84 million at 4,800 4 billion yata yun, mga kababayan. Basta ganon, 4 million, mga ganon. Basta ang sure ko 84 million. Naka tinignan yung date. 2023 pala, ang nga. Hindi na si Pangulong Duterte ang Pangulo noon, nga kayo. Mga tangalista nag-iiyak ngayon. Hindi nila masuportahan si Madriaga kasi nga palpak. Yari. Samantala, nagmungkahi rin ang Senate President pro tempore ng isang practical na schedule upang hindi maparalisa ang regular na trabaho ng Senado sa paggawa ng batas habang isinasagawa ang impeachment proceedings. Sa ilalim ng kanyang panukala, gagawin ang impeachment trial tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes simula sa alas 3 ng hapon, habang ilalaan naman ang Martes at Huwebes para sa mga regular na sesyon. Naniniwala ang senador na ang ganitong kaayusan ay maaaring makakuha ng konsensus sa mga senador. Paliwanag ni Senator Lacson, magbibigay ito ng sapat na oras sa mga senador upang makapag-review at makapaghanda para sa parehong impeachment trial, habang patuloy na ginagampanan ang kanilang mga lehislatibong tungkulin. Ayan, mga kababayan, ganadong-ganado si Pinky at Tito Soto na simulan na. Minamadali ang impeachment. Kada 1 linggo, 3 beses. Pero investigasyon sa flood control, kinalimutan na. Mga kababayan, kung alam nyo na ang script dito, yung mga legal luminary, pinapayuhan si Pinky. Mas magagaling ba? Mas matataas ba ang legal luminary kaysa sa Korte Suprema? Mga Judas Hestas. Yan ang sinasabi ng taong bayan. Kaya mga kababayan ko, ano masasabi nyo? For transparency, for a better democracy. Ito po si The Wonders Philippines. Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po mga kababayan at shout out sa inyong lahat mga kababayan at kay Gaspar Beltran at kay Lorette Whitey ba yun? Shout out sa inyo at kay Ma'am Jacqueline Gamboa. Salamat po sa inyo, sa inyong suporta. Salamat po.